Sige mga tao, kahit saan man sila naroroon, pare-pareho lang ang ugali nila. Hapones siyang lalaki. Magpapatuloy tayo sa pag-interview ng isang ilegal na migrante at tignan ang kanyang asal. Oh, sige, sige, sige. Wow. Wow, why? Hello? Bakit? Hello? Lumis ka nga. Kailangan lang maghintay. Hindi? Sinasabi ko lang. Oo, sige, sige. Sige. Uy, bakit? Isa lang ako Hapones na nag-i-interview sa'yo, bro. Anong kagaguhan to? May nakita lang akong illegal. Yung isa, kailangan ng lumayas sa bansa ko. Kaya alam niyo naman, bumababa ng populasyon ng Japan siguro mga 20 taon na. At kung gusto niyo makita ang epekto ng kung pag-aaralan ng mababang birth rate na hindi nakakapagpalit ng populasyon, wala nang mas magandang bansang pag-aralan kaysa Japan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa nakaraang 12 buwan o higit pa. Nakakakita ako ng paraming mga video mula sa mga Hapones na nagpo-post sa social media at nire-repost ang mga video ng mga migranteng tao o mga taong hindi tubong Europa. Para umalis na sila, may malakas na kilusan sa Japan laban sa mga taong may kulturang hindi Hapones. Hindi ko alam bakit nila ito ginagawa. Siguro dahil biglang nagsimulang tumanggap ng mas maraming migrante ang Japan? Hindi ko alam. Tulad ng nakita mo, malinaw na bago ito para sa mga Hapones. Ang sunod-sunod na pamahalaan ng Japan at kanilang mamamayan ay palaging tutol sa malawakang migrasyon. Ngunit may nagbago kamakailan. Mas madalas ko na makita ang mga video mula Japan, kaya ipapakita ko sa inyo ang ilan sa mga video na iyon. Malinaw na. Marami mga aktivistang Hapones ngayon ang bumabaha sa social media ng mga video ng mga migrante at iba pang dayuhan na gumagawa ng masama sa mga bansang Europeo. Sa totoo lang, alam mo ba? Patugtugin ko muna sa inyo ang isang video ng, sa tingin ko ang pangalan niya ay Jane. Jane o Jade? Siya si Warwick. Mas magaling siyang magpaliwanag kaysa sa akin. Nalilito ang mga tao kasi sinabi kong racist ang Japan at maganda yon. Heto kung bakit astig ang Japan. Tinanggihan ni punong ministro Takaichi ang plano para sa Muslim na sementeryo at sinabi niyang bumalik kayo sa inyong bansa at ilibing sila roon. Ayon kay Ministro Katayama, hindi tutularan ng Japan ang Europa at hindi ito magiging lipo ng puno ng imigrante. Magandang dahilan ito para lumipat doon, lalo na kung mahilig ka sa sushi at matcha. Jade, anong sinasabi mo? Na ang mga Hapones lang ang mga taong tumatanggi. Kahit sa mga migrante mula sa mga unang mundong bansa. Tumatanggi sila dahil alam nila mahirap makamit at mahalaga ang pagkakaisa ng lipunan. Dapat itong pahalagahan at protektahan. Mapoprotektahan mo lang ito kung papapasukin mo lang ang mga taong gumagalang sa iyong kultura at tunay itong nauunawaan para magaya nila. Ito, tayang makiisa at makibagay ng hindi napapansin. Ang tanging mapapansin mo lang ay kung halatang wala silang mukhang Hapones, pero kailangan nilang umasta na parang tunay na Hapones. Sa tingin ko, dun ka lang matatanggap, pero baka hindi pa rin. Kaya mas okay siguro kung gitna ka lang. Alam mo ba, sa panahon mayon, kung saan nakikita natin na bumagsak ng Europa, sa tingin ko ay ayos lang na maging racist ang mga Hapones sa lahat. Hindi lang sa mga migrante mula sa third world, kundi pati na rin sa lahat, kahit sa mga migrante mula sa first world. Pagiging magalang at tamang asal. Pangarap ko talagang makaupo sa mesa ng mga dayuhan, kahit tawagin pa nila ako ng mga mapalait na bansag. Pagalang, sige, gozaimasu. Narivito ang mga tao dahil sinabi ko ay oo. Tama yan, alam mo, paggalang. Hindi ko gagawin. May mga nagsalita na masama sa akin, pero kadalasan hindi nila ginagawa. Kung maayos ka, sa tingin ko hindi. Sa tingin ko, kung kumilos ka bilang matinong tao, walang gagawa ng masama sa'yo. Base lang yan sa karanasan ko. Panuorin natin si punong ministro Takaichi ng Hapon habang tinutuligsa ang mga Muslim. Pakinggan natin ito. 私は外国人との穏やかな、お互いに思いやりを持って生きられる付き合い方はどうすればできるんか。一遍ゼロベースで考えるつもりです。毎年毎年、私たちと文化や何もかもがあんまりにも違う人たちを、いうこと、
このせ考え直さな。 Kaya sa tingin ko, bago pa man ako dumating, nagsimula ng sumunod ang Japan sa yapak ng Europa. Uy, lumiit ang ating populasyon. Kailangan natin ng mga kabataan. Buksan natin ang hangganan natin. Madalas, hindi pumupunta roon ang mga tao mula sa unang mundong bansa. Madalas, ang pinakamababa sa lipunan ang pumupunta sa maunlad na bansa dahil sa mga kadahilan ng pang-ekonomiya. Pero pagdating doon, hirap silang pigilan ang sarili nila. Nagsisimula silang umasta katulad ng ginagawa nila sa sarili nilang kultura. At yon ang dahilan kung bakit ang kultura nila ay isang third world na kultura. Dahil hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong dapat sisihin. Siguro ganun talaga ang ugali ng tao. Ang mga tao ay umaasta base sa kung paano sila pinalaki. At napakahirap talagang bitawan ang kanilang mga nakasanayan. Kaya kung sila ay nagmumula, kung sila ay galing sa mga third world na kultura, kahit na ikaw ay isang edukadong tao, gaya ng nakita natin sa kanluran, may mga taong galing India na dumarating at nagkakalat. Basta-basta na lang nagtatapon ng basura, nagkakalat. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta sa tamang tapunan at itapon ng maayos ang iyong basura. Siguro magbayad ng 50 libra o kung magkano man yon. Pero hindi nila mapigilan ang sarili nila dahil ito ang nakasanayan nilang paraan. Kaya ako. Si Takaichi ay pinipigilan ko muna ito. Kaya sa paglipas ng panahon, sa nakaraang 5 o 6 na taon, tahimik na binuksan ng Japan ang sarili nito para sa imigrasyon. Sa tingin ko, kaya ngayon nagsisimula ng lumitaw ang malakas na pagtutol mula sa mga Hapon. 飽きません。経済的で Hindi pwede dahil sa ekonomiya, dahil sa mga motibong pang-ekonomiya. Mga refugee at migranteng pang-ekonomiya. やってきて難民を主張する人、きちんと Para maipadala ng maayos sa mga tao pa uwi. At tukol din sa mga taong nag-overstay ng illegal. At para sa mga tao. At ang mga tao ng にも厳格に法律を守っていただきます。私は Tama lang yan. Sa tingin ko, kailangan mo yan pati bawat bansa. Siguro pati ang Japan. Nakakabahala kasi ang lumiliit na populasyon. Kailangan ninyong gumawa ng paraan dito. Paano mo alagaan ang mga matatanda? At hayaan mong sabihin ko, sa tingin ko ang Hapon ang nangungguna sa teknolohiya ng robotika dahil tinutugunan nila ang pag-aalaga sa mga matatanda sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming robot. At bakit nga ba hindi? Bakit magdadala ng mga tao mula sa ikatlong mundong kultura na may emosyon at sariling pagpapahalaga na posibleng magalit at pagmamaltratuhin ang matatanda ninyo? Ano ang silbi nun? Kaya tingnan mo ang ilan sa mga video na ito mula sa mga Muslim na galit sa Japan. Oo? Tingnan mo ito, sinasabi nila na nag-invest sila. Nasayang nila ang bilyon o milyon-milyong dolyar dahil maganda ang naging balik ng kanilang puhunan doong nag-invest sila ng pera sa mga universidad sa Europa o kanluran. Kaya mo ito nakikita sa mga tao sa dagat na parang mob. Maganda ang balik ng puhunan nila doon. Pero nagrareklamo siya na nasayang ang pera nila sa Japan dahil hindi nagpapadala ang mga Hapon. Gusto nilang i-convert ang mga Hapon sa Shia Islam, hindi Sunni. Pero nasayang lang milyon-milyong dolyar nila dahil sabi ng mga Hapon, wala kaming pakialam dyan. ژاپنی ها رو مسلمان کنه در طول 6 سال یه نفر رو مسلمان کرده بود بعد فهمیدیم اونم ژاپنی نیست یه کارگر میدونم بوتانی کجاییه Kaya gumastos sila ng milyon-milyong dolyar. At isa lang ang nagawang mapasali nila sa Shia Islam. At nalaman pa nilang hindi pala siya Hapon. Respeto. Sobrang respeto. Respeto. Kita mo, mangyayari lang yan kung ang sarili mong mga pagpapahalagang kultural ay kung nakatuon ka sa iyong pambansa at kultural na pagkakakilanlan, doon lang talaga mangyayari yan. Sa kanluran, tumitigil na ang mga tao sa pagiging proud sa kanilang pinagmulan. Babat kaliwang Wookiee na Brito na tanungin mo, palaging sinisisi nila ang Britanya sa lahat ng problema sa mundo. Sa lahat ng problema sa mundo. Kung tatanungin mo ang isang kaliwang Amerikano, sinisisi nila ang Amerika sa lahat ng bagay. Katawa-tawa na talaga. Hindi ginagawa yan ng Hapon. Ipinagmamalaki nilang Hapon sila. Hindi ko sinasabing walang problema sa Hapon. Siyempre, marami rin silang problema. Pero ang mga problemang yon ay likas sa kanila. At ang mga likas na problema ay nararapat na solusyonan din ng mga solusyon mula rin sa kanila. Hindi ng pansamantalang solusyon sa pamamagitan ng pag-aangkat ng ibang tao. Dahil kapag ginawa mo yon,
mag-aangkat ka rin ng kanilang mga problema. Ngayon, tingnan natin ang ilang Muslim magwawala. Tingnan mo ito, parang Magbabago ang Japan. Pangako ko, hindi mababago ng 3% ng populasyon ang Japan. 30% ng 30%. Ang tinutukoy niya ay ang mga Muslim na bumubuo lang ng maliit na bahagi ng populasyon. At sinasabi niya na wala silang mababago. Talaga ba? Tanungin mo ang Britanya, Pransya, Alemanya, ngayon Australia, at sa susunod, Amerika. Napansin namin na sa mga bansang ito, bawat 10 taon, dumudoble talaga ang populasyon nila. Sa Japan, sa tingin ko magiging 4 na beses ang dami nila roon dahil bumababa ang populasyon ng mga katatubong Hapones habang dumarami ang ibang mga tao roon. Dahil ito ang kanilang hilig. Kaya hindi, pakiusap, Japan, huwag ninyong hayaang sakupin nila kayo. Pakiusap. Sige, Hapones ang taong ito. Sasabihin niya sa inyo kung ano ang nararamdaman nila tungkol dito. Walang halaga sa akin ang pangako. Hindi mo pwedeng ipangako yan sa amin kapag ang mga kapwa mong Muslim ay aktibong sinusubukang baguhin ang aming kultura at isang komunidad ng 40,000 estudyante mula sa 130 iba't ibang paaralan ang kailangang baguhin para sa mga estudyanteng Muslim. Gusto nilang magtayo ng bagong libingan. At pati ang antas ng krimen ng mga dayuhang mamamayan sa Japan ay tumaas din. Ang nakikita natin dito ay hindi lang basta mga numero. Nakikita natin ang pattern. Alam natin lahat ang nangyayari sa UK at natuto na tayo mula sa kanilang karanasan. Para sa akin, parang nagbibigay ka lang ng walang saysay na pangako dahil wala kang ebidensya na walang nangyayari. Kamakailan, may pro-immigrant na protesta na dinaluhan ng mga mukhang South Asian at mga babaeng nakahijab. Sobrang mali ka dyan. Hayaan mong sabihin ko kung ano ang hindi namin gusto pagdating sa imigrasyon. Yun ay ang mga taong hindi sumusunod sa mga patakaran. Kaya kapag sinasabi nilang mga imigrante, may particular silang iniisip kung sino ang grupong ito ng mga tao. May mga tao talagang hindi sumusunod sa patakaran. Bakit hindi ninyo tinatalakay ang mga imigrante na lumalabag sa mga patakaran pero ang laging usapan ay paano namin pinoprotektahan ang bansa? Kapag iniisip nila ang mga Muslim, ang naiisip nila ay ang mga particular na taong yon kaysa sa mga karaniwang Hapong Muslim na ipinanganak at lumaki sa Japan. Sa tingin ko, nakakalungkot yun. Bakit naman namin gagawin yun? Maliit lang ang bilang ng mga Muslim sa Japan at karamihan sa kanila ay dayuhan, hindi mga Hapon. Kaya normal lang maalala ang mga hindi hapong Muslim kapag naiisip ang mga Muslim. Nakakalungkot na hindi mo ito napapansin. Hindi nila ito makita dahil may sariling layunin. Mas mahalaga sa kanilang Islam kaysa sa pagkakakilanlan bilang Hapon. Walang malasakit sa Japan, kasaysayan o kultura nito. Kahit na may ilang sa kanila, kahit na may ilang katutubong Hapong Muslim ang nagmamalasakit. Pero gaya ng sinabi ng lalaki, karamihan sa mga Hapong Muslim ay hindi naman talaga Hapon. Karamihan sa kanila ay galing sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. At saan man sila magpunta, kahit saan sila naroroon, palagi nilang nauuwi sa parehong resulta. At hindi na ito bago. Naalala mo ba ito? Nangyari ito pagkatapos ng Southport Massacre, kung saan ang isang police liaison officer na isa ring Muslim ay sinasabihan ng ibang nagrarayot na Muslim na ibalik ang kanilang mga armas sa mosque. Pakinggan mo ito. Kahit na may mga armas o kung ano paman, ang ginagawa ko lang ay sinasamahan sila papunta sa mosque. Kung may dala kayong mga armas o kung ano paman, ang gagawin ko ay itahapon ang mga iyon sa mosque. Huwag kayong magbigay ng kahit anong dahilan sa kahit sino. Kaya huwag kayong magbigay ng dahilan para aristuhin kayo o para sabihin nila na, oh, tingnan nyo mga Muslim na ito, tingnan nyo. Kaya matagal na nating alam na ang mga muske na ito, hindi sila mga lugar ng pagsamba. Ang Islam ay hindi reliyon. Isa itong militanteng pampulitikang ideolohiya. Kaya kung gusto ng Japan na iligtas ang sarili nila mula sa salot ng Islamismo o Islam, ipagbawal ang Islam. Huwag hayaang lumaganap sila. Narinig niyo yung lalaking Iranian na yon? Nasayang nila ang milyon-milyon dolyar sa pagkatangkang baguhin ang relihiyon ng iba. Ngayon, ipapakita kong isang Muslim na nagwawala. Pakinggan niyo ang babaeng ito, nakakatawa. Ano opinion mo? Dapat nating himukin ng mga tao na wag nang pumunta sa Japan. Hindi naman ito ganun kaganda. Pakiramdam ko, masyado talagang pinupuri ng mga tao ang Japan. Ha? Tutol na tutol ako riyan. Ano ba sinasabi mo? Okay, una sa lahat, pakiramdam ko, hindi talaga Muslim-friendly ang Japan. Uy, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Walang utang sa inyo ang mundo. Ilan sa mga bansang Muslim ang palakaibigan sa mga hindi nila kapanalig. Sa bansang Muslim, kapag nagsalita ka laban sa Islam, maaari kang arestuhin o mapahamak. Kahit kaunti man lang. Ay ako kasi hindi to halal friendly. Tingin ko, pagkain ng isa sa top na dahilan kung bakit ka bumibisita sa ibang bansa, 'di ba?
Astig ka 7-Eleven. Hindi, tigilan mo ang pagsisinungaling. Sinasabi ng 7-Eleven, nakakain tayo ng sushi. Oo, sushi. Dapat seafood yon, di ba? Tinanong ko pa si ate kung may baboy to, kasi sabi ng lahat may baboy daw. Walang buns at parang niluto yung kanin sa sabaw ng baboy. Ano ba yung sabaw ng baboy? Oo, huwag kayong pumunta doon. Alagang panako to mga pare. Ito ang dapat gawin. Dagdagan ng baboy kahit saan. Tingnan mo ang babaeng ito, isang Muslim na Aprikano. Nakasulat ito sa wikang Hapon. Nagreklamo rin siya na sobra ang gamit ng baboy sa Japan. Halos lahat ng pagkain may baboy, kaya hindi niya ito makain. Tawang-tawang babaeng yon. Rasista yan. Nakaon ang musika ng The Lion King. Wala Sa tingin ko, magandang paraan talaga ito. Kaya rin siguro sabi ni Rupert Lowe na pupunta ako. Dapat may baboy sa bawat sulok at espasyo. Assalamualaikum, anong kailangan mo? Baboy? Hindi. Hindi ako pumunta dito para sa baboy. Pumunta ako dito para sa halal na karne. Sige, may halal na karne doon. Sa likod lang ng mga longganisang baboy. Tingnan mo ito. Babaeng Muslim na nagreklamo matapos pumunta sa Japan. Pumunta sa Japan. Kung Muslim ka, wala kang mahahanap na halal na pagpipilian. Mahihirapan kang makahanap ng masarap na ramen, masarap na Japanese curry, wala talagang halal na pagpipilian. Buwan na nandoon ako, puro pagkain lang sa tindahan at tofu ang kinakain mo. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi na maraming halal na pagkain doon. Parang puro kasinungalingan lang. Totoo, puro kasinungalingan. Isang buong buwan akong nandoon at ito lang ang kinakain ko. Ito lang talaga ang kinakain ko. Maniwala ka ba doon? Nakahanap ka ba ng halal na pagkain? Kasi ako, hindi ko talaga nahanap. Magaling, Japan. Dapat tayong matuto sa kanila at gamitin ang kanilang mga pulisya dito sa kanluran. Tingnan mo. May babaeng nagsabi, tingnan mo, may isa na namang Japanese account na nagpo-post ng videos ng migranteng masama ang asal sa kanluran. At sa tingin ko, sinusubukan ng mga Japanese na account na bigyan ng babala o turuan ng mga Hapon na ito ang mga panganib na maaari ninyong maranasan o kaharapin kung bubuksan ninyo ang inyong mga hangganan sa malawakang migrasyon. Galit sila sa mga Muslim, sa palagay ko. Oh. Maraming racist na Hapones ang galit sa mga Muslim dahil ayaw nilang mabomba. Ayaw nilang makakita ng mga babaeng naglalakad na parang nakabalot sa mga supot ng basura. Ayaw nila ng mga taong laging mayabang ang kilos. Mga taong pakiramdam ay entitled sa lahat ng bagay. Hindi. Ano bang maiaambag mo? Wala, ni isa. Nagdedemand ka pa, umalis ka na lang. Wala kaming oras dyan. Magaling talaga kayo, mga Hapon. At hindi yan tungkol sa lahi. Okay? Hindi yan tungkol sa lahi. Ang pinakasimpleng definisyon ng rasismo ay ang paniniwalang may bilohikal na lahing mas mababa. Ganyan ang ibig sabihin ng rasismo. Sa palagay ko, wala namang matinong tao ngayon na gumagamit pa ng ganyang argumento. Siguro yung mga pinaka-ekstremistang etno-nasyonalista lang ang nagsasabi niyan na may mga lahi talaga na hindi kaya. Hindi ako naniniwala doon. Sigurado akong karamihan ng tao ay hindi rin naniniwala doon. Pero ito ay isa argumentong kultural. Isa itong argumentong kultural na kapag lumaki ka sa isang partikular na kultura, madalas mong ulitin ang mga pagpapahalaga ng kulturang yon at ang mga pagpapahalagang yon ay nagiging mga aksyon. At diyan sila may problema. Halimbawa, kung magsimula kang kumain gamit ang kamay, pasensya na. Baka madiri ang mga hindi sanay dito, tulad ng mga Asyanong mas sanay sa chopsticks. Sasabihin nila, yak, ano yan? Kadire. Parang si Donnie, kamay lang gamit sa pagkain. Kadire. At may karapatan ng mga tao na mandiri sa ugali mo kung hindi ito akma sa kanilang mga kaugalian. Walang masama doon kaya hindi yun racist. Sinasabi lang ng babaeng ito na maraming racist na Hapones ang galit sa mga Muslim. Galit sila kasi hindi nila gusto ang kanilang
Racist ka lang. Hindi ko naman iniisip na galit ako sa mga Muslim kasi bakit ko naman gagawin yun? Wala akong rason para kamuhian ang mga Muslim. Sa tingin ko, maraming Hapones ang galit sa mga Muslim dahil sa racism, impluensya ng Amerika, at kagustuhang maging racist sa iba. At ang pagiging racist sa mga Muslim ay parang madali lang kasi maraming dahilan. Marami rin talagang dahilan. Talaga? Ano-ano ang mga dahilan na yon? Sinasarado ang mga kalsada, nagdarasal sa gitna ng kalsada, istorbo, binabalot ang mga babae sa beanbags, FGM, sumisigaw ng akbar sa mataong palengke. Sa palagay ko, maganda naman ang mga dahilan na yan para hindi magustuhan ng isang kaya galit ka sa mga Muslim. Hindi ko sinasabing may mga dahilan para kamuhian ang mga Muslim. Pero sinabi mo yon, mahal. Totoong sinabi mo, kakasabi mo lang yan. Ganda, binibigyan tayo ng publiko ng dahilan para kamuhian ang mga Muslim. Sinabihan ng mga Amerikano ang mga Muslim na umasal ng ganoon at magpalipad ng eroplano papunta sa kanilang mga gusali. Ano ang mga ito? Ang tanga naman. Ang tanga naman. Lumayo ka. Sige, ipapakita ko sa iyo ang isa pang video. Sa pagkakataong ito, mula mismo sa ating kababayan, ang lalaking nasa likod ng paglika ng Muslim-only na lungsod, Epic City sa Texas, nakasalukuyang humaharap sa maraming legal na pagsubok. Hindi ko alam kung matutuloy ito o hindi. Tinitiyak ni Gobernador Abbott na hindi ito matutuloy. Pero titingnan natin. Tingnan mo siya. Walang ibang relihiyon ang nakapasok. Alam mo, 500 taon nagpalaganap ng mensahe ang Kristiyano sa mundo. Maraming bansa sa malayong silangan ang tumanggap ng Kristyanismo. Halimbawa, karamihan sa Pilipinas ay Kristiyano at maraming Kristiyano rin sa Korea. Pero sa mga Hapones, ang 500 taon ng Kristyanisasyon ay isang malaking kabiguan. Mas mababa sa 1% ng mga Hapones ang nagpalit ng relihiyon tungo sa Kristyanismo. Kaya masasabi mo na ang mga Hapones sa kabuuan ay nananatili pa rin sa sarili nilang ideolohiya, sa sarili nilang pag-unawa. Sarili nilang pamumuhay. Oo, tama ang sinabi ko. Mayroon silang sariling pagkakakilanlang kultural. Magaling ang mga Hapones. Kaya ang realidad na ito, syempre, ay nagpapahirap para sa atin, gaya ng tatalakayin natin mamaya. Ang Islam ay hindi naging bahagi ng kasaysayan ng Hapon sa halos kabuuan ng kanilang kasaysayan. At mukhang mananatili itong ganoon sa Hapon. Kaya talagang umaasa ako na hindi papayagan ng mga tao sa Hapon na makapasok sa kanilang bansa ang mga tuso at mapanlinlang na Islamista at sirain ito. Gaya ng pagsira nila sa Europa at Kanluran, umaasa talaga akong mapanatili ng Hapon ang kanilang kultural na pagkakakilanlan. Dahil sa kabila ng lahat ng problema nito, tulad ng bawat kultura na may kanya-kanyang problema, may mga problema rin ang Hapon. Pero ang mga problemang yon ay mangangailangan ng mga katutubong solusyon. Huwag ninyong papasukin ang mga agresibo, primitibo at barbarong tao mula sa mga mapanlabang kultura.